mukhang meron pong hiling si Attorney Kaufman na attorney ng dating Pangulo. No? Ano po ba ang hiling nila, mga kababayan? Kaya't ni Attorney Nicholas Kaufman ang mga Pilipino na dalhan ng bulaklak si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Utang nang yan. Ano na nangyari? Psst, uy! Sandali! Ulit niya! Tama ba yung pagkakarinig ko? Hinikayat ni Attorney Nicholas Kaufman ang mga Pilipino na dalhan ng bulaklak si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Oo nga, bulaklak. Ang hinihiling at ang paghikayat ni Kaufman. Diyos ko, sa Pilipinas medyo iba ha. Ang tradisyon ng pagdadala ng bulaklak, mga bossing ha. Alam niyo naman, di ba, kung saan tayo kadalasang nagdadala ng bulaklak. Hindi natin tradisyon yung magdala ng bulaklak sa my birthday or kung saan man. No? Or kung saan hindi, oh. sabi ni Lonely TV, bakit daw need ng bulaklak? Hindi ko alam, Ma'am NGG eh. No? Sabi ni Lonely TV, bulaklak, madedo na ata. Hindi, kung ano lang ho, mga kababayan, doon lang po tayo sa real talk. Sa totoo naman po talaga, medyo may kalapitan na po eh. No? May kalapitan na po yung buhay ng dating Pangulong Duterte. Di ba? Huwag kayong magagalit mga DDS kasi tayo naman, real talk lang, 80 anyos na ang dating Pangulo, tayo ho kapag na-reach na natin, narating na natin yung 80 anyos na yan, masaya na tayo eh. Ako nga hindi ko ina-expect o hindi ko iniisip na mararating ko yung mga 75 o 80. Pero sana abutin pa din ho mga kababayan. Dahil siyempre, alam nyo naman, iba na po yung ano natin ngayon. Iba na yung panahon natin ngayon. Madaming chemical, madaming mga radiation na umiikot na po sa panahon natin. Hindi kagaya ng mga panahon no, nila Jose Rizal o nila Tandang Sora talagang aabot ng napakahaba. Pero bakit bulaklak po, sir? Bakit hindi po kaya ito na naman tayo? No? Bakit hindi po kaya samahan ng alay? Di po ba? Yung ganito, no? Sandali. Ito na naman tayo. Baka kagalitan tayo ng mga DDS eh. Tarpaulin ulit. Kagaya nung lagi ko sinasabi kapag meron kayong padasal sa dating Pangulong Duterte. Although alam naman natin na hindi naman yata talaga naniniwala ang dating Pangulong Duterte sa Panginoon sapagkat isa siya doon sa nagmumura sa Panginoon. Pero sige, tuloy natin. Tarpaulin. No, wag yung makulay. Wag yung kulay blue tapos may langit ha. Wag yung ilalagyan yon mga DDS. Makinig kayo. Putang na nyo. Baka mamaya mali-mali ang ilagay nyo. Ilagay nyo yung tarpaulin na may langit na background sa likod. Mayayari kayo kay BP Sara. Magagalit yan. Okay? Tarpaulin. No? At dahil ang sineselebrate ay 1 taon na nakapiit, hindi naman po masaya yan. Di ba? Hindi naman ho masaya yan, mga kababayan. Oh, black and white. Black and white o kaya kulay gray. No? Yung ilalagay nyong tarpaulin. Tapos, yung nakikita ko na karton na nilalagay nyo kay Tatay Digong o yung karton ni Tatay Digong na inilalagay nyo araw-araw kapag uuwi na kayo, iiwanan nyo doon sa Taco Beach. No? Meron. Sige, sandali. Putulin ko lang to ha. Ipapakita ko sa inyo, baka mamaya sabihin ninyo is, si Mark, puro katarantaduhan ang sinasabi. Wala namang katotohanan. Meron! Asan ba yun? Nandito ho yun, mga kababayan. Ang ginagawa nila, sana nandito. Ang ginagawa ho nila, mga bossing, pag uuwi na sila, ipapasok na yung karton ng dating Pangulong Duterte doon sa kubeta. Doon sa ano tawag doon? Yung mga inaarke lang mga kubeta, sana nandito, mapapahiya ako sa inyo. No? Isa-isahin ko. NBI, Bank Records, Martin, Aeroplano. Naku, wala ata. No? Hindi ko yata na i-download. Pero meron yon. Asa ng Aeroplano, kay BP, naku, wala ata, Marcoleta, puro Marcoleta, Marines. Hindi ko nakita. Ito.
Oh, eto. Isa-isa bang sabay-sabay mo ano yan, pinapasok? Oh. Oh. Sunod-sunod pa. Ako, ayan, siguro uuwi na ho sila para hindi maambunan. Ulit ha. Portalet yun, sabi ni Shiro Kansaki. Okay? Oh. Isa-isa bang sabay-sabay mo ano yan, pinapasok? Ang daming karton ni Tatay Digong, oh. Oh, Sunod-sunod pa. pinasok. Yun. Wow. Diyan lang siya kasi para hindi mabasa. Para hindi mabasa ho. Mabuti pa si Tatay Digong kahit karton ho, mga kababayan, ipinapasok sa portalet. No? Yung isang DDS vlogger daw po, natae. Sabi sa kumakain, natae doon sa sa sauna daw. Nagkalat ho yung igit daw doon, mga bossing. Sabi, salitang Bisaya o kung salitang naigit daw po doon sa sauna. Nagkalat, may litrato naman itinatanggi naman daw. Hindi naman daw. To be fair doon sa vlogger. Pero buti ito, kahit hindi ho natatae, mga kababayan, nasa portalet. Oh, di ba? Yan. Bye-bye daw. See you tomorrow daw. May babay pa daw. Sabi ni founder ng Cereza Force, "Hoy, kumakain ako." Sorry naman. Puro ikaw lang ang kumakain. Mano ba naman pakainin mo ko? Hindi ka na ng libre. Game. Ituloy ho natin, mga bossing, ha. Bulaklak ni Kaufman. Sa kanyang ika-81 kaarawan. Sa March Kayo naman pala. Birthday naman pala. Birthday naman. Kayo naman. Kala ko naman kung para saan yung bulaklak. Bulaklak, tarpaulin, samahan ng tarpaulin, samahan ng dalawang kandila. Para yung mga mahiling ninyo na mapalaya na ang dating Pangulong Duterte, mas rekta at mas makakarating doon sa taas. Di ba? Pagka may kandila o ganyan, sama nyo na prutas. Lagyan nyo ng mga bilog-bilog na prutas. Buenas daw yon, lalo na pag bagong taon. Orange, apple, ubas, Tapos kung ano man yung kinakain nyo dyan, kung meron kayo, handa na humba, ay putang ina. Favorite ni Roque ho yan. Favorite ho ni Roque yan, mga kababayan. Di ba? Humba, tapos kanin, may soft drinks, o kung ano yung paboritong inumin ni Tatay Digong, yun lalagay ninyo. Huwag na kayong mag-suggest ng pampalipas oras. Etong si I.M. Batman, sasabihin pa, "Mark, pagdalahin mo na din sila nung baraha na kwaho." Alam niyo yung kwaho, yung matandang baraha. Yung ginagamit sa sakla, yung nakalatag, di ba? Sabi ni Eddie Bauer, magdala daw ng biskwit at kape. Tama naman, para hindi sila antukin. Yung lamesa, di ba? Malaking lamesa. Tapos saklaan, nandyan nakalatag yung mga barahan ng kwaho. Yun, no? Kapag medyo madami kayo, kasi kapag larong kwaho ang laro ninyo, 4, 3 lang ang pwede dun. Para medyo madami, ganun na nga siguro ang gawin ninyo. Ilatag nyo na doon sa lamesa. Di ba? Kasi madami ho sila at gusto lahat malibang. Ilatag sa tapos wag na kayo magtayaan ng pera. Siguro kung na lang, no, katuwaan lang naman. Kung mga siguro maliliit na mga coins ninyo kung naitatago nyo, lagay nyo ganun. At tuloy natin. March 28 ang pagdiriwang ng panganakan ni dating Pangulong Duterte. Kailan daw ho? Kailan? Atras? 8 ang pagdiriwang ng 81 kaarawan. Sa March 28, March 28, lalagpasan nila yung March, hindi, sandali lang, nagkamali ako, akala ko 14. Tama, di ba, March 11, yung isang taon ni dating Pangulong Duterte, akala ko 14, mga kababayan, no? Kasi yung Oplan-Tokhang daw ho nila, mga boss Chipamo, sir, laban kontra sa ipinagbabawal na gamot, no? Pero sila mismo mukhang mahilig sa 14, mga bossing. 11 pala. Ngayong araw pala yun. Okay. Para po sa mga DDS, bagsakan po natin yung mga ka-DDS, mga bossing,
ng isang mabilisan at maingay na suled, no? Lagyan nyo ng kamao, tapos yung green na heart, tapos biglang lagay. Suled pa rin kami, Tatay Digong. O, di ba? O, tuloy. Ang pagdiriwang ng panganakan ni dating Pangulong Duterte Ah. na nasa detention facility ng International Criminal Court o Ayun. ICC. Naku po. Biruin nyo yun, magbe-birthday si Tatay Digong at mukhang si Kitty Duterte ban daw. Hindi ko sigurado yun, ha?